patatagalin talaga or hindi talaga gagalawin yung impeachment, ay posibleng magkaroon ng mga protest, ng mga pagkilos po yung mga grupo. Ano po ang naging pagtingin dito ng Senate Majority Leader Francis Tolentino? Nag-file po ng resolution ngayon sa Senate to end the impeachment trial. Hinihikayat po kung meron po talaga kayong reklamo, kahit hindi na po kayo magpakilala, ibigay nyo lang po yung ebidensya para po meron naman pong dahilan para magkaroon ng mas malalim tumanggap ng inyong mga katanungan. First question will be coming from Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa pagpapaliban po sa commission on appointments nung appointments po ni Sec J, parang floating status po ba yung kanyang status ngayon or tiniyak naman po ng Pangulo na siya ay mananatili po sa PCO? Ayon po sa Pangulo at ayon na rin po kay Secretary Jay, sabi po ng Pangulo ay magtuloy-tuloy na po sa kanyang pagtatrabaho. So hindi naman po ito makakapekto sa ating kampanya laban po sa fake news. Hindi naman po kung ano man po, sino man po ang namumuna sa PCO, yan din po ang magiging direktiba ng Pangulo, kalabanin at pahintuin hanggat maaari ang mga fake news. Sa issue lang po ng rainy season, Yusek, meron po bang direktiba ngayon si Pangulong Marcos sa mga kaukulang ahensya, lalo na po magsisimula na rin po yung pasukan ng mga estudyante sa Lunes? Ang tag-ulan naman po ay, ito po talaga ay panahon ng tag-ulan, itong darating na June. At handa naman po lagi ang mga ahensyang concern kapag po paparating ang tag-ulan. At nakausap po natin at nasabi na rin po ng Office of the Civil Defense ang kanilang kahandaan. Ang sabi po nila ay nakafocus sila sa prepositioning of goods like shelter repair kits, hygiene kits, water filtration kits, air-to-water units, at marami po pong iba. Pati po ang DSWD, ang DOH, at ang iba pa pang ahensya ay handa po. What about po yung mga paaralan po na apekta, ginagamit pong mga evacuation centers, saka po may mga lugar na binabaha, meron po bang particular na utos po ang Pangulo para doon sa mga estudyante maapektuhan? Ibibigay po namin ang detalye sa mga susunod pong araw. Thank you po. Maraming salamat, Eden Santos. Next question, Maricel Halili, News 5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, dun sa nangyayaring immigration protest sa Los Angeles, I understand may isang Filipino na naaresto. Meron pa po ba tayong update, details, if there are other Filipinos affected by this protest? Sa ngayon po, ang Administrasyong Marcos sa pamamagitan po ng DFA at ng Philippine Consulate sa LA, patuloy pong minomonitor ang mga recent immigration enforcement and protests. At ang tagubilin po ng Pangulo, bigyan ng assistance ang bawat Pilipino, lalong-lalo na po kung sila po ay nakabase o nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero pinaaalalahanan din po sila na sumunod po ang batas ng bansa kung saan po sila nakatira o nagtatrabaho. Thank you, Mase. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, kanina nasagot na po ng Pangulo yung tungkol dun sa reklamo kay Immigration Commissioner Viado. Pero may timeline po ba tayo yung ginagawang pag-aaral ng Malacanang tungkol dito? Okay, nakausap din po natin, maliban po sa sinabi po ng Pangulo, nakausap din po natin si ASEC Nico patungkol po dito sa reklamo di umano sa BI. Okay? Commissioner. Ang sinasabi po nila, mas maganda po kung may reklamo ay may kasama na rin po sana ebidensya na kapaloob. Mahirap po na white paper lang at walang pinangahawakang anumang ebidensya or isinusumite. Dahil mauubos po ang oras ng DOJ kung puro white paper lamang po ang kanilang pagtutuunan ng pansin. So, hinihikayat po kung meron po talaga kayong reklamo, kahit hindi na po kayo magpakilala, ibigay nyo lang po yung ebidensya para po meron naman pong dahilan para magkaroon ng mas malalim na pag-iimbestiga. Maraming salamat, Pia. Narciso, DZRH.
Tristan Nodalon, Newswatch Plus. Good afternoon po, Yusek. Yusek, si Senator or si Senate Majority Leader Francis Tolentino nag-file po ng resolution ngayon sa Senate to end the impeachment trial of Vice President Sara Duterte sa June 30 or in 19 days, yung kumbagay mangyayaring trial. While sinabi po ng Pangulo na sa Senate na talaga ang desisyon dyan, naniniwala po ba ang Malacanang na sapat yung 19 days to tackle the impeachment of Vice President Sara Duterte? Katulad po ng sinabi ng Pangulo, ang trabaho pong iyan ay para po sa Senado. Although, ang Pangulo po ay naniniwala po na dapat alamin sa bawat public servant, katulad namin, ang patungkol sa transparency and accountability. Pero sa sitwasyon pong ito, ang Senado po ay nakatuon sa impeachment trial, pero ang Pangulo po ay nakatuon sa pangangailangan ng taong bayan. So hayaan na lang po natin ang Senado ang magsagawa ng kanilang trabaho at let the process take its course. Follow-up lang po. Nag-worry din po ba yung Malacanang on the possible impact nga po dahil nagkaroon din ng mga statement, yung simbahan, the CBCP, the universities, urging the Senate to act on the impeachment of Vice President Duterte na kung patatagalin talaga or hindi talaga gagalawin yung impeachment, ay posibleng magkaroon ng mga protest, ng mga pagkilos po yung mga grupo. Ano po ang naging pagtingin dito ng palasyo? May kanya-kanya po talagang paniniwala, may kanya-kanyang opinyon ang bawat grupo, ang bawat tao. Katulad po ng sinabi natin, ang public servant dapat po talaga ay mayroong accountability, may transparency. So, ginagalang po ng Pangulo ang bawat opinyon ng bawat tao at ng bawat grupo. Pero muli, ang Pangulo, ang pagtutuunan po talaga ay ang pagtatrabaho para sa taong bayan. Thank you po. Maraming salamat, Tristan. Next question, Clay Pardilla, PTB4. Good afternoon po, Yusek. Yusek, President Marcos says a national emergency hotline is coming in just weeks. How big of a game changer could this be in terms po sa pagresponde po ng ating mga pulis sa mga krimen? If the PNP is doing good, it can do much better with this national emergency hotline. Rapid response can curtail or deter criminal activity. At easy access po for assistance or police assistance ay makakapagbigay din po ng 100% ng tiwala ng taong bayan sa ating kapulisan dahil sa mabilis nilang pag-aksyon sa kanilang mga hinaing o sa kanilang mga nararanasan na patungkol sa kriminalidad. So, mas magiging alerto po ang police personnel at mas makikita pong madalas ang presensya ng kapulisan sa kalsada para sa kaligtasan ng taong bayan. Maraming salamat, Clay. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Punta lang ako doon sa courtesy resignation.